Positive Lady Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Thursday ng gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so stop delaying your success. Alam nyo, minsan pag naisip ko, sabi ko sana 20 years ago, successful na ako eh. Kaya lang, it was very late. Late ang aking success. I started only when I was 42. 2 or 3 years ago lang. 3 years ago lang nag-start yung aking success. For me, because I have a different parameters sa success. So, sometimes, yung success natin, magiging successful tayo eh. Kaya lang, ang problema, nadidelay. Diba? We could have been successful 5 years ago. We could have been successful 10 years ago. You could have been successful 15 years ago. Pero, na-delay. Bakit nga ba nadidelay? Okay? So, ano bang problema? Okay? So, ano bang nagiging problema? At bakit nadidelay ang success ng mga tao? Di ba may mga tinatawag nating late bloomers? And there are different stories na makikita natin na kailan lang din sila naging successful, pa-retire na, di ba? Kailan 50, 60, doon lang sila naging successful. There are a lot of stories like that. Okay? And I myself, I'm included to that, dun sa story na yon na I came late. Very late sa aking success. So, if you are 40 years old right now, taas ang kamay, lahat ng 40, yan. Message mo ako sa lahat ng 40 years old. Pwede kitang i-coach to start your own success. Yan, 40 years old. Lalo yung mga 50, taas nyo po yung kamay nyo, 50 years old. And you feel like, Doc, hindi pa ako successful. Doc G, malayo pa sa tinatawag na success yung aking buhay. Okay, bakit nga ba nadidelay? So, nadidelay because of these 4 things. 4 things that delay our success. Ito yung mga hadlang. Ito yung mga, hindi naman nila hinadlangan, dinelay nila. Yung mga, dapat matapos ka na ng marathon mo, di ba? Ng takbuhan mo, tapos ka na eh, kaya lang na-delay ka, di ba? Yung iba tapos na eh. Ikaw, nando ka pala sa kalagitnaan ng laban, di ba? Nando ka pala sa simula ng laban kasi na-delay ka nga. Yung iba, successful na, di ba? Tingnan nyo. Pag nag-reunion kayo, di ba? May kita mo na yung kaklase mo, ay, 2 na yung kotse niya, 3 na yung kotse niya. Di ba? One time na ipagkwentuhan ako sa isa naming classmate ng college. So, mahanga ako kasi supervisor na siya, tapos may business, plus 3 na ata yung sasakyan nila. So, sabi ko, napaka-successful na ni sir. Di ba? So, pag nag-reunion ka, doon mo makikita yung mga na-delay eh, di ba? Yung mga klase mo hanggang ngayon, bisa nga may mga nag-aaral pa eh. Would you believe, meron akong classmate nung high school, ngayon nagka-college siya. In our school wala namang masama doon. Kaya na ito yung sinasabi ko na nalilate, di ba? So, yun na lang yung basihan natin, yung pag-attend natin ng reunion. Yun na lang, okay? Pag tinignan mo isa-isa, magpatawag ka, o kung may nagpatawag na kaklase mo, obserbahan mo lahat ng dumadating. Makikita mo, ito successful, ito nagiging successful pa lang, ito delay, ito ay super delayed naman to si classmate. Diba? Kasi umaten ng reunion. Pag umaten kayo ng reunion, medyo mag-ayos tayo ng konti para, yung confidence level nyo nandun pa rin. Diba? Kasi makikita mo diba, matetest mo, lahat ng mga klase mo na, may mga kotse na silang lahat, diba? O yung iba, eto na, binibigyan na ng business card. Supervisor na pala, manager na, diba? O yung isa naman, hindi nakarating, nagpadala na ng lechon. So, nakikita mo yung success na ma-measure natin. At merong mga delayed talaga. Ako nga, ulitin ko, I am so very much delayed. Sa lahat ng mga klase ko nung college, hello sa inyo, ng mga high school, alam nyo na na-delay ako, di ba? Alam nyo mga ginawa ko, nag-volleyball ako, naggala ako, di ba? So, eto, na-late tayo dito sa tinatawag natin na success. Pero kahit na-late po tayo, yung 2 years na tinakbo ko, delayed ako, okay? Tumakbo ko ng 2 years, triple naman yung takbo na ginawa natin, okay? Triple ang ginawa natin takbo. Kaya hindi rin naman ako nahihiya doon sa mga classmates ko na nauna sa akin, pero nag-triple ako Nung nakita ko na yung, eto na yung success, sige na, eto na, dire-diretso na natin, triple na yung speed natin, di ba? So mamaya, discuss natin yan. Tuloy tayo. When are you delaying your
success. So, kailan ba natin sinasabi na nadidelay mo success? Number 1, if you are delaying your personal development, nadidelay ang yung success. Personal development. Pag na-delay yan, nadidelay yung success. I delayed my personal development. I delayed my dissertation for 10 years. Sinuspend ko siya. In-stop ko siya ng 10 years. Kinatakutan ko siya. Yung personal development na dapat matagal na akong tapos ng PhD ko, 10 years ko siyang iniwan. 10 years ako na-delayed. Imagine that. Personal development. Sana matagal ka ng successful kung inatenan mo yung seminar na ini-invite ka. Kasi dapat na-challenge ka sa seminar na yon ng finances. So, dapat isa ka na ngayong entrepreneur. Dapat isa ka ng investor ka na. Diba? Kaya lang, dinilayed mo yung personal development. Dinilayed mo yung pag-attend ng mga seminar. Dinilayed mo yung pag-aaral ng mga dapat mong aralin. Yung MA mo, yung thesis mo, yung dissertation mo, PhD mo, EDD. Dinilayed mo lahat yung personal development. Dinilayed mo din yung pagkuha ng coach mo, ng mentor. Tutulungan ka nilang ma-develop, di ba? Napakalaga if you have mentor. Kaya sabi nga nung isa sa akin, Doc G, ang gastos naman kung kukunin kitang coach. Sabi ko, kahit gumastos ka sa akin ng 5,000, yung 1 hour natin, more than 1 hour natin pag-uusap, sulit yan. And I'm telling you, mababago yung mindset mo. And I guaranteed results kasi may follow-up ako. Ako lang siguro yung coach na nagpa-follow up na meron pang free unlimited consultations daily na sinasagot ko yung mga tanong. So, we are delaying personal development, seminars, reading books, further studies, graduate school, mentoring, pagpapacoach. So, dinidelayed natin lahat yan. Diba? And even yung mga skills na dapat nating natutunan, dinidelayed natin Delayed na lahat. Hindi na tayo nag-improve as an individual. Yung personal development, ganun. Kung paano ka nakagraduate ng high school, college, eto 10 years, 20 years ago, ganun ka pa rin. Pag nakita ka ng mga classmate, ganun pa din. Yung t-shirt mo, di pa rin nakaplansya. Diba? So, something like that, okay? So, nadidelay yung ating personal development. Nadidelay yung ating mga natutunan. Dapat natutunan mo na yan. Hindi mo pa natutunan ngayon. So, yan ang cause ng dinidelay mo yung success mo. Kasi pag naging na-develop po ang pag nagkaroon tayo ng personal development, when you invest sa sarili mo, success will follow. At yan ang nangyari sa akin po. After finishing my PhD, hindi ko na ma-imagine what happened to my life. I don't know. Nagulat ako. Nagising na lang ako isang araw na eto na pala ako speaker, rockstar speaker, vlogger, coach, wealth coach. So, nag-advertise ng mga businesses. Bigla na lang may magpapapicture pag may nakita ako, wow, instant celebrity. But minsan may magme-message sa akin, Doc, di nakita kita, ganun ka pala, kasimple mo lang. Di ba? So, something like that. So, personal development. Second, we are delaying success when we don't recognize opportunity. Ito yung masakit. Ayan na yung opportunity, di mo pa ma-recognize. Ito na yung tao, kinausap ka na, sasabihin niya, okay, bibigyan kita ng negosyo, maipag-partner ka sa akin, ikaw ang magmamanage, o ito lang ang gagawin mo, dapat gawin mo tong technical skill na to. Kaya lang, tinatamad tayo eh. Kaya lang, nakikita natin, ang hirap, pagod na kasi ako after office eh. Paano pa kita kakausapin sa gabi? Yung 1 hour mo, hindi mo mabigay. Extra 1 hour. Yung boss mo, pinopromote ka na eh. Di ba? Ikaw na nga lagi niya sinasama sa lakad, sa seminar. Inaano ka na niya, ginugroom ka na niya as the next supervisor, the next department head. Hindi mo pa ma-recognize. Ayan na yung opportunity. Sinasabi ng opportunity sa'yo, hey, I'm here. Kahit mga OFW natin nasa abroad, kumakaway na yung opportunity. Ito na, pwede ka na mag-invest. Ito na, pwede ka na mag-save. Ito na, pwede ka na bumili ng lupa. Ito na yung, nandyan na lahat ng tao nakapaligid na sa'yo. Ayan na yung opportunity. But we can't recognize and we don't recognize. Why? Kasi yung isip mo, hindi ka on the go for opportunity. Hindi mo siya naisip. Ang iniisip mo lang, mediocrity. Yung nabubuhay ka,
traditional way, okay, na hindi ka nahirapan. Di ba pag pinapasok ka lang maaga sa office, nagagalit ka na eh. Pag nag-extend ka ng 1 hour, di ba, ano na yung sinusumbat mo sa boss mo eh. Di ba? Paano kung magkakaroon ng opportunity? Balikan natin mga seminar. Pag pinadala ka ng seminar, ikaw ang representative. Gagalit ka pa eh, di ba? Susulat ka pa sa HR. Dear HR, why are you sending me to this seminar? And why not you? Di ba? Why not you? You don't recognize opportunity. Yung taong kausap mo, yan na pala yung bibigay ng opportunity. Sabi ko nga, alam nyo, mga delivers, ilang beses ko na sinabi to sa vlog, lahat ng tao sa harapan mo, nakausap mo, dumating sa buhay mo, may purpose. May purpose, ba't mo siya nakilala? Hindi pwedeng nakilala mo lang yan ng basta. Meron akong na-meet yung group ng Invest Pro. Ang laki nang naitulong nila sa mga tao, sa mga delivers ko. And even me. So, you know, it took me 1 hour drive para dun sa opportunity na yon. Ikaw, what does it take? So, ano na ba yung ibinigay mo para sa opportunity? Isang pagpupuyat ba? Isang gabing pagpupuyat para lang makinig ka ng podcast? Para manood ka ng YouTube ng mga successful people? Did you sacrifice that? Opportunity, nandyan yan. Dok, hindi ko makita. You find it. Or you create your own opportunity. Kung sabi ko, hindi mo makita yung opportunity, create your own opportunity. Pero one time, magkukwentuhan kami, one of my friends, sabi niya, ano magiging kaunlaran mo dito? Nasa Bataan ka. Di ba? Ba't di ka mag-abroad? Ba't di ka mag-Manila? Wala namang opportunity dito sa probinsya nyo eh. So, naisip ko, tama nga. Wala, ano ba yung magiging opportunity ko dito sa province namin? So, ito, pag principal ka, yun na. Parang yun na. So, mali pa yun. Kung wala akong nakita ng other opportunities, but I created my own opportunities. Gumawa ako, lumabas ako dun sa aking comfort zone, and I created small opportunities na lumalawak siya. So, if you can't find opportunity, create your own opportunity para hindi ma-delay success mo. Dinadelay mo kasi wala namang opportunity dito, Doc G eh. Wala naman ako ma-applyan eh. Di mag-business ka, Doc G, wala naman nga akong, wala naman akong puhunan. Start where you are. Kung anong meron ka, kung anong resources meron ka, dun mo siya simulan. Ang dami kasi nating katwiran. Walang opportunity. Create your own opportunity. Kaya anong petsa na? Delayed na yung success natin. Di ba? 30 ka na, 40 ka na, 50 na. Wala na. Layo na ng mga kasabayan natin eh. Di ba? Kasi nga, di natin ma-recognize yung opportunity. Ang daming opportunity outside. Diyan lang sa lugar mo, ang daming opportunity, di ba? Meron bakanting lote, maraming tao. Anong gagawin mo dyan? Rentahan mo, di ba? Build your business. Meron kang skill, gamitin mo yung skill mo. You sell your skill. I-package mo yung sarili mo. I-rebrand mo yung sarili mo. Okay? I-package mo, ibenta mo sa marketplace. That's what I did. I repackage myself. I rebrand myself. Binenta ko siya sa marketplace. Paano natanggap ng mga tao from a teacher to a vlogger? Paano nila tatanggapin yon? And then I rebranded myself. Then I packaged it. Then binenta ko siya sa marketplace. Diba? That's an opportunity. Recognize the opportunity. Alright? Third, okay. Naging empathic lang po ako ha. Third, okay. When you are nadidelay ang success, when you are continue engaging to sin. Yung mga kasalanan. Ano yung kasalanan? Nadidelay niya talaga yung success eh. Diba? Kasi ang kasalanan, una-una magastos. Pangalawa, nadidelay niya talaga yung success kasi buong isipan mo, buong pagkatao mo, iniisip mo kung paano mo ipaplano yung kasalanan. Kasi ang pagkakasalanan siya, ipaplanong mabuti kasi mali siya, di ba? Pero kung tama ginagawa mo, wala nang maraming planning, di ba? Okay? If you are continuing doing the things na ayaw ni Lord sa buhay natin, you are delaying your success na binigay sa ni Lord. Okay, number 4. Okay, last, number 4. We stay on that old ground. Kaya nadidelay yung success natin eh. Nandun tayo sa old ground, old beliefs. Nananatili tayo doon, old mindset. Di ba yung mga old mindsets na sinasabi ko sa inyo, na huwag ka na mag-abroad, dito na lang, sama-sama tayo, di ba? O yun, di tayo nag-abroad. Huwag ka na magpunta sa Manila, dito ka magtrabaho para sama-sama tayo. Okay lang, mahirap tayo, basta sama-sama.
Old beliefs, old ground. You are standing on the same ground. You are standing on that old false ground. Di ba mas maganda kung sama-sama kayo tas mayaman kayo? Pwede yun, di ba? Pwede rin naman na, yung sinasabi nila na, okay lang, wala kang sakit, basta kahit mahirap ka, wala kang sakit. Pwede din wala kang sakit, pero mayaman ka, di ba? Old mindset. Tanggalin mo yan. Dinidelay niya yung success mo eh. Di ba? So, yan, eto ka, di ka dapat gumawa niyan, di ba? Pagdating ng gabi, sama-sama tayo, huwag kang papagabi sa daan. O, tama naman yun, mag-ingat tayo. Pero, sometimes, kailangan mo ring lumabas eh, makipag-usap sa ibang tao, di ba? Nandun tayo sa old ground, di ba? O, yung babae, dapat hindi tayo nagtatrabaho, dito lang, maglaba lang tayo. Old ground, old paradigm, you are standing there. Ang dami mong pwedeng gawin. You are equally made equal ng men na meron kang talent, meron kang potential, meron kang skills. Why then hindi ka pwedeng maging manager? Why then hindi ka pwedeng mag-work? Why then hindi ka pwedeng mag-abroad? You are still standing on old ground. Old mindset, old paradigms that's delaying your success. Alright? So, iwan mo na yung old ground na yan. Ibahin mo na yung mindset mo. 2019 na eh. Kaya walang nangyayari sa... Hindi mo makita yung success talaga. Hindi mo siya makikita hanggat you are stepping on that old ground. Old belief. Gawin mo ngayon, buhatin mo yung paa mo, alisin mo dyan. Start building your own ground. Start building that new belief system. It doesn't work. Yung mga old belief system na sinabi nila sa atin, ang dami, di ba? Nakulang po yung oras. Okay? So, ang dami nila sinabi sa atin. Kaya yun, nanatili tayo doon. Di ba sinabi nila sa atin, you have to work? Ayun, work tayo ng work. Old ground. Ang new ground, you work, you save, you multiply your money. That's the new ground. Kaya hanggang tanda natin, nagwo-work tayo eh. Takot tayo magnegosyo, di ba? Pag nag-invest, lalo tayong takot kasi may scam tayo. Sasabihin, may scam ka, di ba? Lahat kinatatakutan natin kasi when we are studying, mula pa lang sa bahay hanggang sa school, sinasabi nila, you work, pagka-graduate mo, magtrabaho ka, buy your food, makasurvive kayo ng family nyo, magtiis kayo. So yun, hanggang sa namamatay na tayo, yung pa rin ginagawa natin. We are working, nagtitiis tayo. Old ground na walang nagawa sa buhay natin. Kaya ang success ang layo. Delayed na tayo. It's 2019, nasan ka na? OFW, nasan ka na? Ilang years ka na dyan sa abroad? Nasa old ground ka pa rin. Di ba? Nandun ka pa rin sa, dinidelay mo pa rin mga opportunities. Okay? So, Delivers, mag-usap tayo bago ko i-end ang aking, just want to be empathic kasi, sayang kasi yung panahon, di ba? Sayang yung panahon na dapat nakaka-build na tayo, nakakapag-start na tayo ng little steps toward success. Kaya lang nadidelay success. One, because we delayed personal development. What is that personal development na ayaw mong gawin? What is that one thing that you need to finish na hindi mo ginagawa? You finish what you need to finish. Learn what you need to learn. Get that diploma. Get that skill. Learn that skill. Attend that seminar. You buy that book. Baka matulong sa'yo yan. You call me as your coach. Kung wala kang pera, no problem. Mag-usap tayo. Marami akong kino-coach. Doc G, wala akong budget. Sige, tawagan kita. Usap tayo. Just don't delay your success. Okay? Second, yan, we don't recognize opportunity. Recognize opportunity. Nandiyan yan sa paligid mo. Yung taong kausap mo kanina, baka siya yun. Yung taong matagal ka nang message, give it a shot. Inihingan ka ng 3,000 as initial investment, give it a shot. You do it. What's 3,000? Kung matalo ka, di ba? Kung matalo ka ng 3,000, okay lang, at least nag-try ka. Parang nung Sunday may kausap ako, sabi ko sa assistant ko, kausapin natin. Doc, hinihingan ka ng 5,000. Sige, I'll go for that. Kung matalo ang 5,000, ayahan mo na. Kung manalo tayo, that's a big opportunity. Di ba? Kaya ako dumating yung tao na yan from Manila, baka may purpose, may reason, okay? Continue doing the sin. So, stop it. Pag hindi ka looban ni Lord, stop na agad. Yung bang amoy pa lang ng, alam mo ng kasalanan, ay alisin na natin. Because it will ruin your life. It will ruin the life of the people around you, your family.
Di ba? Pati yung taong involved mo, kung bisyo man yan, o ano man yan, bisyo, sugal, dinidelay niya lang yung success mo. Di ba? Yung Yossi na hindi mo pagtagumpayan, yung casino na hindi mo maiwanan, yung games, computer games na hindi mo maiwanan, it's just delaying your success. Are you still standing on that false ground, old ground? Alisin mo na yung old mindset. Baguhin na natin yung mindset natin. Okay? So, Believers, don't delay success. Ang gusto ko maging successful ka. Sabayan mo ako. Like ka namang nanonood ng YouTube, di ba? Sabayan mo ako. I-coach kita minsan. Then, tinan mo lang, everyday I'm posting vlogs, simple steps on how to be successful. Okay? Sabay-sabay tayo. Sumabay ka sa 500 peso challenge ko, sumabay ka rin dito sa success challenge. You do it, kaya mo yan. Pumili ka dito sa 4 na yan, magsimula kang baguhin, may baguhin sa 4 na yan, okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong maging successful at mabago ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Believers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!